Okay, continuation natin sa video, pangatlong video natin. So dito tayo exit. Yan. Yan, dito tayo exit. Punta tayo din sa taas. Dito sa labas pala. Medyo mahangin konti, so maraming namamasyal. Yan, dito. Ganito kalakas ng hangin. So, yung ba dyan? Sige. Maganda pala siya. So, na-relax ka. Tapos aircon lahat yung mga higaan dito. Walang hindi aircon. Hindi kagaya natin na super pere. Meron siyang hindi aircon. Tourist ka or either make-up hindi aircon yun. So dito lahat ng higaan dito puro aircon na. So maganda yung tulog mo. Gagawin ka ng maayos. Ito yung pagbabago ngayon sa barko. So itong barko nito is tubo. Yan. So sa Davao Manila, ito lang Maligaya. Pag-alam ko yung Maligaya lang schedule eh. Tuwing Sabado siya umaalis dun sa Manila. So makarating ng Davao is Monday ng hapon. Nasa 11 AM pala ng umaga madating siya. Tapos galing ka naman ng Davao is Monday aalis ng 2 PM or either 6:30 PM kami kasi schedule talaga is 2 PM ng Monday. Tapos darating ng Manila is madaling araw ng Thursday. So babies kasi dadaan siya ng Jinsan, dadaan pa siya ng Iloilo, tapos Manila na. So makita feel niyo rin yung yung kagandahan ng barko. Kasi napakaraming Pilipino sumasakay ng aeroplano. So makita nyo rin ng so napakaganda. Parang naging first time ko sumakay ng barko ulit kasi dati 2012 ako sumasakay ng barko. Ngayon sinubukan ko kasi may biyahe kasi naputol ito walang biyahe dati ng barko kada po. So ngayon binalik is Tuguna ang pangalan dati sa Pulpiri yun. So ngayon yun ang kaibahan kasi ang higaan is puro aircon. Tapos mala hotel na yung sa loob. Dito tayo sa labas ngayon. So ipakita ko yung view nyo. So yun yung bundok doon. Makikita yung bundok. Yan. Alam ko ano to siya sa part ng Zamboanga. Yan. Part ito ng Zamboanga. Kasi yung kabila nito yung west, yung sinasabi nilang Philippine West. Kung ang barko is siya yung right kasi ng barko yung right ng barko may starboard side, yung port side, yung kaliwa. Ang ilaw ng port side is red. Sa kanan niya is green, yun yung starboard side. So pag ikaw nandoon sa likod, makikita mo yung ilaw niya is nasa kulay green. Ibig sabihin po siya doon, pupunta siya doon. Pero pag nakita mo yung barko na nandun ka sa ang ilaw ng ilaw ng barko is nasa dito banda sa right. Kita mo yung ilaw ng kasi siyempre graduate tayo ng ang barko is iban BSN di kaya to so nasa ano to tayo sa serbisyo kaya
good to experience din na nakapag ano din ako ng ano, nakapag-aral ako ng barko. Yung course ko is Vicente, then yun, sa Pimay Bowl ako nakapagtapos. So ngayon nandito na tayo ngayon, almost 23 years in the service din tayo. Ayun, maganda rin kasi kung hindi rin ako nagano is baka dito rin ako, kasi yung mga classmate ko at saka yung mga kabatch ko is naging kapitan ng barko eh. May chief mate, mayroon ding second mate yan. So may classmate ako ng kapitan. Kumusta pala yan, Captain George Mantao, yan ang kabatch ko sa ano, kabatch ko yan siya sa ano, NROTC, Pimay Bowl. So, grabe mga pinagdaanan namin yan. Fourth class, hanggang nag-first class kami. Kasi medyo rigid ang training namin noon. So, masalimuot yung ROTC noon kasi may mga hising pa. So, lahat ng mga ROTC noon is kinakatakutan yung mga officers. So, alam yan ang mga ano, mga 40 up, mga 40 plus. Alam nila yung mga ROTC, kung ano yung ROTC noon, may hising, ano. So kahit estudyante, natatakot yung mga estudyante sa mga first class officer kasi naninipa at saka namubugbo. Alam niyan ng mga ano, ng mga kabats ko yan, yung mga kabats ko, yung mga naninipa dyan at saka nambubugbog ng hindi nakikinig ng mga estudyante. Ganon ka-authorize noon ang ROTC. Okay, medyo mahaba-haba na yung video ko, puputuling ko lang siguro dito, tapos continuation natin, i-explain ko yung iba. Okay, kasi simple graduate tayo ng ano eh, yan nga, sa nautical, no? Nautical SMT. Okay, thank you for watching.